So let me tell you the story of my Panay Loop journey 2025. I started to board the ship Starlight Ferry last October 1, 2025. So there were no delays, 19:30 kami umalis. Diretso lang, bro. And since on time ang departure sa Batangas, of course ang arrival sa Katiklan on time. Salamat, boss. So on arrival ng October 2, I went to Roberto Siopao, I went to Mads Cafe, and to Netong's Batchoyan sa La Paz Market. And in October 4, ito na po yung grid, ang Iloilo New Freedom Grandstand. Dito kami mag-umpisa ng aming loop at dito rin kami magtatapos ng aming loop. Well, it's not just about the rides, but to meet new people, old friends, acquaintances. Big shoutout sa'yo, Diggs. Alright, loopers, we're about to start your engines. Alright, let's start this loop. God bless loopers, ride safe, ride safe. Unang destinasyon natin ay ang Molo Mansion kung saan napakalapit lang sa New Iloilo Freedom Grandstand. So after a very short ride sa Molo Mansion from Iloilo Grandstand, kasunod ay ang Gimbal Town. Ito po yung Gimbal Town. Inikot lang po namin. Wherein after this, ang tumbok naman, Miagao Church. This is the Miagao Church. Well, kasunod po after Miagao Church ay ang Garin Farm. Ang Garin Farm po is almost nasa San Joaquin na. Then after San Joaquin People's Park. Maganda po ang takbo at maganda kasi ang kalsada rito. Tsaka walang traffic. So after passing the Antique Art, ito ang kasunod, ang 10 Borneans. Antique na po ito. Ang kagandahan lang sa intersection dito, may mga shows na nagbabantay kaya hindi ka talaga maliligaw. Then ang next po is ang Antique Provincial Capital. This is also one of my favorite LGUs na napuntahan ko. Meron silang pakain sa mga riders, meron silang food and water. Yes, sir. Kasunod, ang task dito is bibili tayo dapat ng peanut bundy sa kanilang tourist town hall na pupuntahan natin after natin magmerienda. Yes po, lahat po mga kakanin yan. Prepared na prepared po. Big shoutout sa inyong lahat, LGU ng Antique Provincial Capital. Naglalakad tayo, papunta tayo sa Tourist Town Hall para bumili ng peanut bundy. Isa ito sa mga task para mabigyan at malagyan ng sticker ang ID natin. Well, honestly, ang binili ko is not just peanut bundy, pati po ang kanilang logo. So, kasunod po after Antique Provincial Capital is ang Majas Park. But while I was I saw a fruit stand dito. Napakaraming prutas. And mind you, meron silang durian. Of course, being taga Davao, addictos tayo na mga durian. So I stopped, I unpacked my director's chair and pinampak ko po dyan ang durian. Yes, sir. Well, 200 per kilo siya. Maswerte lang ako at 2 kilograms lang itong durian na to. So, binili natin at inubos natin mga ilang buto rin to. So, I'm very satisfied with the durian. So, right after the durian session, I went straight to the Colasi Municipal Hall. I learned here na ang Majas Park pala is closed for the riders. Very friendly locals here in Colasi. Municipal Hall, I went straight to the last destination. Ang pangalan po is Malumpati Resort and Spring. Dito na po ang aming final destination ng day 1 ng Panay Loop. So I stayed overnight dito sa Jamin's Hotel, dito sa Ibajay, Aklan. At sinamahan ako ng lovely Spanyol couple na to, ang Gala Ventures. Big shoutout sa inyo. Then day 2 right away, October 5, ang unang tumbok, 1,000
Plaza. So sa day 2 ng riding, kasama ko na ang Gala Adventures, ang couple from UK at mga Espanyol. Yes sir, sinamahan na nila ako for the whole day 2. Dito nakasama namin si Cebuana and the Rider, ang team na Lago, Capucho and Wifey. Ang sarap pala ng twisties pag ang trangko si Cebuana and the Rider. Big shoutout sa'yo, Cebuana and the Rider. Yes sir. Pero ang tubok namin after Calibo Plaza ay ang Roxas City Municipal Hall. Ito sa Municipal Hall ng Roxas City is very festive. Napakaganda ng atmosphere. Napakasaya. Meron din silang bibingka. Ang paborito ko din yung bibingka nila. Very freshly cooked. Mainit na mainit pa. Very warm ang welcome ng mga tao rito. The locals are truly amazing. Very festive atmosphere sa Roxas City. Dito tayo sa Panay Church. Yes sir, maganda ng church din nila dito At after that, dumuretso na kami sa San Rafael View Deck. Kaso nga lang ito ang catch. Medyo naligaw kami. Nag-off-road kami dito together with the Gala Adventures. About 30 minutes din. Meron kaming tinahak dito na off-road. Wala kasing nagbantay ng marshal sa intersection. At sinundan lang namin ang Google Map, of course. The important thing is, narating din namin ang aming destinasyon na San Rafael View Deck. Well, we saw some few big bikes, but mostly sa mga participants ng Panay Loop, well, wala kaming nakita rito. Ang second to the last destination para sa day 2 ng Panay Loop is ang Pasig Municipal Hall. Ito po yung Pasig Municipal Hall. Ang ganda rin pala. So one of the key features here sa Municipal Hall nila is ang helicopter na nasa entrada. May kwento dyan. My biggest shoutout kay red-haired girl na kung saan nagbibigay siya ng stamps and stickers para sa akin. Well, mahaba-haba rin ang aming stay dito ni Gala Adventures sa Pasig kasi dito na rin kami na nanghalian. Abay, swak na swak kasi ang aming cravings today ay kambing at meron silang kambingan dito sa may Gala. After the sumptuous lunch sa Pasig, well, dumiretso na kami sa Green. Pero bago yan, dumaan muna kami sa Esplanade People's Park. Para sa few photo ops, of course. So finally, eto na nga't nasa Green na tayo. Ang last stamp na po para sa ID natin. At nasa likod ko ang Gala Adventures na mag-asawang napaka-active din sa riding life. Of course, uy, big shoutout JC! My God, my friend. Big shoutout WWR and Ride Manila. So few photos lang sa awarding at bumalik na rin tayo sa hotel para mag-relax at nakakapagod ang loop. And that was the story of my Panay Loop 2025 under 9 minutes. Well, ang key takeaway ko dito sa Panay Loop 2025 is that masarap talaga mag-ikot sa buong Pilipinas in 2 wheels. Additionally, I had a chance to immerse with the locals at napakabait po nila, very accommodating and excited every time. I gained a lot of friends, I met new people, new faces with the same passion. Sana magkikita-kita tayo ulit sa mga next loops natin na gagawin dito sa Pilipinas. Yun lang po ang aking Panay Loop 2025 under 9 minutes at maraming salamat po. Ciao!